PNP Chief Nicolas Torre III sinibak sa pwesto. Balitang ikinatuwa ng mga DDS. President Bongbong Marcos galit na sa mga natidiskubring anomalya sa flood control projects. Kaya daw na yung mga tiwaling government officials dyan na may kaugnayan sa mga contractors ng maanomalyang flood projects. Hindi kayo sasantuhin ni PBBM. Luxury cars na mga diskaya, paiimbestigaan. Nako, yan naman kasi, pa-interview pa kayo Nasilip tuloy kayo ng Bureau of Customs. At Arnold Clavio at Karen Davila nagsalita tungkol sa interview for sale. Naimbag na Aldaw Kenyayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Kapapasok po na balita kaninang umaga, Nicolas Torre sinibak bilang PNP Chief. Ito po ay ayon sa bandera. Tinanggal sa pwesto si Philippine National Police PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ito ay batay sa isang sulat mula sa Office of the President na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang August 25, 2025. Nakasaad sa naturang dokumento na tinanggal na nga bilang hepe ng pambansang pulisya si Torre, ngunit walang nabanggit na dahilan sa pagkasibak niya sa serbisyo. Nangyari ang sibakan sa gitna ng kontrobersiya kaugnay ng personnel reshuffling na ipinag-utos ni Torre na kinontra ng National Police Commission or ng NAPOLCOM sa pamamagitan ng Resolution 2025-0531 noong August 14. Iniutos ng NAPOLCOM ang pagbawi sa mga bagong appointment na ginawa ni Torre. Si Torre, isang alumnus ng Philippine National Police Academy or PNPA Class of 1993, ay itinalaga bilang PNP Chief noong June 2, 2025. Aba, ilang buwan pa lang yun. June, July, August, 3 buwan pa lang siyang naninilbihan bilang PNP Chief, ay tinanggal na agad sa pwesto. Nakalimutan na ba kaagad ni President Bongbong Marcos ang naitulong ni General Torre sa kanyang pamahalaan? Umpisaan mo na kay Kibuloy at kay former President Rodrigo Duterte. Ganun-ganun na lang ba yun? Nang dahil sa isang pagkakamali o kasalanan, sisibakin kaagad sa pwesto? So, nagdidiwang po ngayon ang mga DDS. Kasi tinik sa lalamunan nila si General Torre. Pero mabigat pa ang hindi pagkakaunawaan ni General Torre at ni DILG Secretary John Vic Remulla? Ang sagot po ni Secretary Remulla, our relationship was stellar. Itinanggi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na hindi naging maganda ang relasyon nila ng sinibak na Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Sabi ni Remulla, we have never had disagreements save for the last few days about certain things. But until now, I still consider him not only as a colleague, but someone who I've gone to battle with and who I trusted big decisions of the President with. So kaya yung mga nagpapakalat kagad ng mga haka-haka, ng mga chismis na at mga marites dyan, nagkakamali po kayo. Pero maniniwala ba kayo na President Bongbong Marcos will waste someone as important as General Torre? Para sa akin, may paglalagyan po si General Torre. Hindi po sasayagin ni President Bongbong Marcos ang isang kasing husay ni General Torre. At sino po ba ang ipinalit kay General Torre? Siya po ay si Jose Melencio Nartates Jr. Siya po ay miyembro ng Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992. So kung may kapalit kaagad itong si former Chief Nicolas Torre, ano na ang mangyayari sa kanya? Ayon po dito sa kapapasok na balita, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is considering Police General Nicolas Torre III for a government position following his sudden relief as the Chief of the National Police. Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla said on Tuesday. Sabi ni Remulla, I was privy to a conversation that the President is considering him
for another post in government. Malalaman na lang natin kung yan ay tatanggapin ni General Torre, and I'm sure he will. So yung mga nagdidiwag dyan at nag-aakalang wala na, sibak na, tuluyan nang mawawala sa kanilang bangungot si General Torre, nagkakamali po kayo. Lalo na at si President Bongbong Marcos ay galit na dito sa nangyayaring pagdiskubre sa anomalya sa flood control projects. Na kung papansinin nyo, itong mga kalaban ni PBBM ay kung ano-anong kuda ang ginagawa. Kaysa may na-discovering isang kaalyado ni President Bongbong Marcos na may kaugnayan sa mga contractors na ito, na kaysa ang contractor daw ni Sandro Marcos ay isa rin na may kaugnayan sa anomalyang ito. Tandaan nyo, nung sinabi ni President Bongbong Marcos na wala siyang sisinuhin, maghintay na lang kayo sa gulpi de gulat ni PBBM. Ang sabihin nyo, nanginginig kayo sa takot dahil mabubuko lahat ng anomalya ninyo kay congressman man kayo o senatong. Kasi siyempre yung mga kakampi na mga Duterte senators ay pinagtatakpan ang mga kaugnayan ng mga senador natin sa anomalyang ito. So ang itinuturo nila ay puro congressmen lang. Sa bagay, imposibleng walang mga congressmen na kasangkot dito sa anomalyang ito. Pero kahit na anong takip ng mga kakampi ng Duterte senators at ang paghuhugas kamay at patay malisya ng mga senador na halata naman na may kaugnayan sa mga anomalyang ito, hintayin na lang po natin ang lalabas ng mga pangalan. Then meron pong sinabi si President Bongbong Marcos tungkol sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. If there's one thing I will not leave this office until I fix this, this is it. This is one of those things. The comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. So, tandaan nyo ang sinabi ni President Bongbong Marcos. Sisiguraduhin niya na pagbaba niya sa pwesto niya sa 2028 ay tapos ang problemang ito sa mga flood projects na yan. At sigurado ako, hindi lang sa flood projects yan, yung mga ginawa pang mga anomalya sa ibang infrastruktura ng ating gobyerno, sisilipin po yan ni President Bongbong Marcos. And if you will notice, personal siyang nagpupunta dyan sa mga lugar at sinisilip yung mga finished product na daw o yung mga tapos na proyekto na wala ka namang makita. Ang kakapal talaga ng mukha ng mga contractors natin, ng DPWH at ng mga government officials na kasangkot dyan. At kung sakaling kasama nga ang pangalan ni Joel Chua, ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, or kung sino man, hindi po sila sasantuhin ng ating presidente dahil sinabi niya, sorry na lang kayo. Kahit kaalyado kayo, kung ganyan naman ang ginagawa nyo, obviously, hindi kayo kaalyado. At dahil sa flood projects na ito, nagngangawa na naman po si Harry Roque. Alam nyo, ang sarap lang panoorin ang mga panggigigil nitong si Attorney Harry Roque. Sinasabi mo na galit ka dyan. Magalit ka sa sarili mo. Ano ka, hilo? Ikaw ang responsable dyan. Ikaw ang dapat managot. At ngayon pa lang ulitin ko, umalis ka na sa pwesto mo. Dahil talaga namang, ano nang mangyayari sa 1 trilyon na pinaglamon-lamon ng mga walang hiyang mga politikong yan at kasagbuatan ng mga taga-DPWH. Diba? O nakita ninyo, kulang na lang mapatira ng litid si Harry Roque sa panggagalaitin niya. Araw-araw na lang sa pagsasalita ni Harry Roque, pansinin ninyo, pagalit siya ng pagalit. Naku, baka one of these days, bigla na lang atakihin sa post itong sa Harry Roque. Alam niyo ba kung bakit ganyan na lang ang panggagalaitin ni Harry Roque? Dahil kahit na anong pagkukuda, pagbabatikos, paninira ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte, isama mo na dyan si Harry Roque, si Maharlika, lahat na sila mga DDS. Paggising nila kinabukasan, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin.
Dahil kahit na anong gawin nila, sa totoo lang, kokonti na lang po ang kakampi ng mga DDS. Lalo na to sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. Ayaw nilang makita ng taong bayan na kahit na ikalat ng grupo ng mga DDS that PBBM is a weak leader. O ano kayo ngayon? Nagawa ba yan ng mga dating presidente ang harapin ang korupsyon ng ating bansa? So kahit na anong panggagalaiti pa ang gawin ni Harry Roque, si Bongbong Marcos pa rin po ang ating presidente. And speaking of this flood project anomaly, isa pong pangalan ang viral na viral ngayon. At yan po ay si Sara Diskaya at ang kanyang asawa. At dahil sa pagbunyag ni Mayor Vico Soto sa mga anomalya dyan sa flood control projects at sa interview for sale, bigla pong lumabas ulit yung interview ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya. At nung ipinangalandakan na ni Sara Diskaya yung dami ng kanilang mga sasakyan, pagkakarinig ko 30 plus or 40 ang kanilang luxury cars. Most of them are imported. Yung iba nga nagustuhan lang dahil may payong. Yung isang kotse nagustuhan lang kaya binili dahil may baso. Ay, ang galing naman talaga. Nang dahil sa payong at baso na pwede mo naman bilhin kahit na saan department store, ay bibilin mo na yung buong kotse. At dahil dyan po sa paglantad nila, sa pag-flex nila ng kanilang mamahaling sasakyan, sila po ay iimbestigahan ng Bureau of Customs. So dapat tayo magpasalamat kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez. Although yung interview ni Corina Sanchez kay Sara Diskaya, ang pagkakaalam ko ay binura na sa YouTube. Itong kay Julius Babaw, hindi ko alam kung ongoing pa rin. So catch it. Panoorin ninyo. Paano ipagmayabang ng Diskaya couple ang kanilang mga mamahaling sasakyan, ang kanilang napakagarang mansyon, at yung kanilang yaman. Well, pinakita daw nila yon to inspire others. Pero naging negative pa yata ang dating. Sino ang maniniwala? In a span of almost 15 years lang, from rags to riches. Okay, may nangyayari ganun. From rags to riches. Pero yung kasing yaman ng Diskaya with 40 plus luxury cars na karamihan hindi naman nagagamit. Binili dahil kapritsyo. Ayon sa ibang netizens, siyempre kapag hindi mo pinaghirapan ng pera, napakadaling gastusin. At kailan daw nag-umpisang yumaman ang mga Diskaya? Nung sila ay naging parte ng DPWH o ng Department of Public Works and Highways, meaning nung sila ay kumopo ng maraming kontrata mula sa DPWH at sinasabi pa na isa sila sa top contractors ng panahon ni dating President Rodrigo Duterte. At dahil sa in-expose ni Mayor Vico na umaabot sa 10 million pesos ang bawat interview sa mga personalidad tulad ni Diskaya, nagsalita po si Arnold Clavio. May patutsada ang broadcast journalist na si Arnold Clavio kay Pasig City Mayor Vico Soto matapos ang social media post ni Mayor Vico Soto patungkol sa pagtanggap umano ng 10 million pesos ng dalawang veteran broadcasters sa kanilang panayam sa mga Diskaya. Payo ni Clavio, huwag na daw makisawsaw si Soto sa mapanganib na panahon dahil sa umano'y pansariling interest na politikal. So pinasisinungalingan ni Arnold Clavio na may nagaganap na 10 million pesos na bayaran para lang makapanayam itong si Diskaya. Pero totoo ba na walang nangyayaring interviews for sale? Meron pong lumabas na interview si Ogie Diaz sa isa rin Batikan na broadcaster na si Karen Davila. Ano naman kaya ang masasabi ni Davila sa issue ng interview for sale? Maraming nag-attend. Anong pinakamataas na alok sa'yo? May name your price. Sinabi, name your price kada buwan. I said, what? And nagbanggit ng ibang mga anchors. Like si ganito, eto presyo niya. Si ganon, eto presyo niya. Dinala pa ako sa restaurant noon. And that was actually, magugulat ka because it was an oil industry issue. Minsan magugulat ka, it's not the issues you think. But sabi Karen, no one will ever know. And I said, but I will know.
Oo. And I said, it's not true that no one ever knows. Doesn't know. People will always know. Tsaka ano din, integridad, Yeah. tsaka dignidad. Oo. Buo pa din si Karen. That's, Hindi, di ba? Wala rin naman ako naririnig sa'yo. I praise Meron God. sa iba. Sabi ko, Praise wow. God. Praise God. Diba? Kakalat kasi. Oo. So, malinaw ang sinabi ni Karen Davila. Merong bilihan o bayaran ng interview sa mga may pangalan na broadcaster. Siyempre, meron silang kanya-kanyang dahilan kung bakit sila magpapa-interview. Hindi nga lang binanggit ni Karen Davila kung sino yung nag-offer sa kanya ng name your price. Pero ang maliwanag po dito, totoong nagkakaroon ng interview for sale. So balikan natin yung tanong ni Arnold Clavio kay Mayor Vico Soto. Ano ang alam mo sa profesyon namin, Mayor? So obviously, meron pong nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng profesyon ninyo, Arnold Clavio. Dahil sabi nga ni Karen Davila, nung sinabi sa kanya na nag-offer sa kanya ng malaking halaga, no one will know. Ang sagot ni Karen, I will know. So, ibig sabihin, hindi pwedeng walang makaalam because people will know. Mula sa mga maanumalyang kontrata at flood control projects hanggang sa bilihan ng interview sa ating mga batikang journalists at broadcasters, hindi po talaga totoo that nobody will know. At sa pamumuno ni President Bongbong Marcos, hindi siya bababa sa pwesto sa 2028 nang hindi natatapos ang korupsyon sa mga flood control projects ng Pilipinas. And I'm sure, hindi lang flood control projects ang mabibisto dito. So sa ating mga congressman at senatong, kahit na anong paghuhugas nyo ng kamay, malalaman at malalaman ng taong bayan ang totoo. Because everybody will know. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.